Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another reaction video. And this time we're gonna talk about Flip Top Moth versus Krega. Nilike ko na yung video. Maraming salamat nga pala kay Junel25 Gabiola. Sabi niya, magandang laban Moth tsaka Krega. Yun na. Sabi niya, Lods, sunod mo versus Moth versus Krega, magandang laban yun. So nandito tayo ngayon. Kung nakita mo ano yung request mo, mag-comment ka lang doon. Maraming salamat sa mga nandito pala nakaantabay, nakaabang sa reaction video natin. Medyo hindi maganda yung boses ko ngayon kasi nga medyo sinisipon yung allergy ko. Ganun pa rin. Pero tuloy pa rin tayo. Pero bago ang lahat, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer here in California. I'm an audio engineer at the same time. I'm a master hypnotherapist. I'm an NLP master practitioner, guys. At sana wag kayo masasaktan sa mga sasabihin ko. Hindi ko inaatake yung artist ninyo na paborito yung artist. In-explain natin kung may facts, meaning at message yung sinasabi nila. At the same time, kung mapakwento ako, wag niyong seryosoin masyado, okay? Patnubay na magulang ang kailangan kung manonood kayo sa akin at bata pa kayo. Please, magpasama kayo sa magulang ninyo. Tuloy natin, guys. Sa buhay. Final. Pwede pa ano na to? Advance ko na. Kapag ako ang bumibitaw na. Central Square, pangurang laban na ng gabi. Shoutouts sa lahat na kasama natin dito at bukas at hanggang next year. Abangan nyo, February 7-8, 2020, anniversary ng 10th year anniversary ng Flip Top. At Flip Top magingay para sa parating natin laban. Shoutout sa lahat ng MC, shoutout sa buong Flip Top staff syempre. Shoutouts kay Boss Day, kay Boss Mark, sa lahat ng tulong. Shoutout sa kanila. Shoutout ko, galing pang Cagayan de Oro City para sa inyo. Magingay tayo lahat para kay Krega. Rising para sa 31 Boys, Sumagupa ko kay Ninong, South Dog, CDOMC sa Baticos. At sa kaliwa naman, Dasmariñas, Cavite represent para sa inyo. Magingay tayo lahat para kay Mod. Okay. Pinag-usapan na nila, wala na daw kwentos. Pinili na ni Krega mauna, pumayag naman si Mod. Non-tournament battle, tig 2 minuto dapat. 5 ang hurado, pakinggan natin. On 10, Krega. Oh, check. Hindi naman talaga ikaw ang aking makakalaban. Kasi unang-una, ayaw mo ako maging kalaban. Bakit? Natatakot ka bang makipaghulaan ng letrahang palang, pakanan o kaliwaan? Naka-crossword puzzle pa naman ako ngayong gabi. Hindi lang to basta baliktaran. Ahon game? Yeah! Rekta na agad sa estilo niyang kada tira, banggit pangalan. Pansin niyo ba yung skemang lagi niyang pinapangalandakan? Tumot para makapagpaliwanag, yung dulo hinahabaan na kaya pala mot to light kasi yung pagbigkas pang mga tagalan. Wow! Sabi mo ay class. Bars, puta kaya ito palang Moth to light. Wow, pang mga tagalan kasi yung Moth to light battery, putang ina, galing in-expose niya kaagad si Moth umpisa pa lang. In-expose niya si Moth sa umpisa pa lang. Ang ganda ng banat ni Krega doon. Putang ina, yun, delikado. Gabi, hindi lang to basta baliktaran. Ahon game? Rekta na agad sa estilo niyang kada tira, banggit pangalan. Pansin niyo ba yung skemang lagi niyang pinapangalandakan? Tumot para makapagpaliwanag, yung dulo hinahabaan na kaya pala mot to light kasi yung pagbigkas pang mga tagalan. Sabi mo ay ang baga paliwanagan, pahabaan, tapos ginamit niya yung light scheme. Ang ganda ng pagkakano. In-expose niya si Moth. Kasi style nga ni Moth yun, hinahabaan yung dulo, parang mukhang punchline. Kanyang style talaga yun, guys. Pero in-expose siya ni Krega na parang, kaya lang nagmumukhang punchline yung ginagawa mo. And then hinahabaan mo, in-expose siya dun, man. Very convincing. Even though, hindi naman madumi yun, hindi naman masama yung paghabaan ng linya. Pero pinagmukha ni Krega yun na parang bullshit. Ang ganda ng pagkakagawa ni Krega. Pag may tumawag man sa'yo na baby, malamang nalimutan na kaya pala mot to light kasi yung pagbigkas pang mga tagalan. Na-appreciate mo ito. Sabi mo ay plus, pag may tumawag man sa'yo na baby, malamang nalimutan lang yung o kasi nga, baboy, ha? Sabog ka? Ano yon? Pag tinawag kitang in-check, malamang nalimutan rin yung o kasi nga, inchekto ka, ganun ba?
Hindi mo ba naisip o ipapasilip ko sa iyong isip na yung pilit mong tindi ay pinapaintindi mo pa ng pilit? Gusto mo ba ako subukan sa baliktaran, haungas? Pag ako nagbaliktad ng ulo, magkakaroon ng long hair si Batas. Bars! Kasi nga rebel ba siya eh. Ganyan ako magbaliktad. May kasama yung biswal. Ikaw pag nagbabaliktad ka, binabaliktad mo lang literal. Gaya nung balakid, di kalab, yung undas, sad, no? Tapos pag hindi kayang baliktarin yung linya, yung letra, ginugulo. Aba, anggulo ng anggulo mo. Palindromo, anagram, parehas lang, hindi lamang. Lahat tayo naglalaro sa salita. Maski ata si Badang. Pero oo, aminado, magkaiba tayo ng ginagamit na formula. Tamang si Thomas Edison ka nga. Para makapagpaliwanag ng bumbilya, inangkin mo ang ideyang hindi ikaw nauna. Naalala yung si Notorious? Galing na pagkaagawa niya Thomas Edison. Kasi si Thomas Edison notorious yan sa pagkuha ng idea tapos minamaterialize niya tapos sinasabi niya na kanya. Ang dami niyang mga idea na nakuha kay nag-invento ng electricity. Sino ba tawag ito? Kalimutan ko na yung pangalan. Tuloy natin. Kanyang-kanya yan nagmula. Kaya usapang baliktaran, ululbi ako sa'yo na mangha. Hinaya ng bata sa pambubuli. Naging Joaquin Montes na lang bigla. Pues papatikimin ko to ng solid left hook. Parang si CLR nagpakawala ng kaliwa. Kaya anong motang ina? May muta ka pa. Di ba may kasabihan tayo na habang maikse pa yung kumot, magtiis muna na mamaluktot? Para sa akin hindi. Sobrang ikse ng pasensya komot, babadi bag kitang nakapaluktot. Ako yung regalo mo ngayong taon. Sinigurado na ni Arik na rapper to na may laman. Pero hindi mo basta-basta mapupunit pagkat ginto ang sisidlan. Kung babahaman ng bara dito, barko lang lulutang pagkat pinaghandaan tamang barko ni Noah to. Sa sobrang hayop sa laman. Ikaw? Barko lang yung lulutang dahil sa sobrang hayop sa laman. Kasi yung barko lang na sinasabi niya, barko ni Noah yun, tapos may mga hayop doon. Kasi nung biblical, biblical reference, napakahusay. Labas pa yung dila pag nagpapatawa. Mukha namang umiiyak pag nagseryoso. Pues pasensya ba wala akong respeto sa ordinaryong katulad mo. Ito ay selebrasyon. Ito ay matatapos ang taon. Ikaw yung candy na tinapon, pinulot ko at ninuya. Pagtapos, tunawin ng aking laway, agarang dinura. Pamperya lang paglalaro mo ng apoy boy, kayang apulahin bawat buga. Pakitang tao lang yung init mong dala. Di nakakapaso sa balat. Pero, espesyal kang bata ka. Kasi kahit anong gawin mo, hinahayaan ka ng mga tao. Special child niya Sabi nung incheck, maswerte sa negosyo. Kaya palamot kasi wala stick sa kapitan. Parang batang hindi tinalaban ng cytotech at portal. Oo, kulang ka din sa kromosoma nung pinutok ka. Mukha ka lang incheck, hindot ka, pero mongoloid ka, Nabulilyaso na ba, standing mountain zero? Mukha ka incheck, pero mongoloid ka, gago talaga ito si Craig. Kaya ngayon, humanda sa pag-upo, mo yung gugulahan na kung sinong bubuhat ng bangko. Paano ba naman? Nagkakonsehan sa aming pagtatagpo o 11 kasi takot kang madagdagan na unang talo yung panalo mong 10. Sabi niya sa akin, 32 lines lang, Craig, 2 minutes. Panoorin mo laban ko kay Batas. Gago, pinanood ko, lagpas ka ng 3 minuto doon, ungas. Sigurista tong bata nyo, ayaw magpatalo sa pang-iinsulto. O talagang porsigido kasi may pamilya na. Kaya pala, di nakapagtataka, isa kang batang ama kasi ang bata-bata mo pa, magulang ka na. Kaya nga, pag mo sa akin, di ka lalagpas ng 2 minuto. Galawang mandurugas to. Nasa Silya Electrica ka ngayon. Bilang na oras mo. Pakahusay. Ang bilis na, putang ina. Game! Gago si Mot. Dito dapat siya yung kalaban ko. Tama, kasi dapat si Sak. Kaso si Sir Arik, iba yung pinatrabaho. Siyempre, para magalit daw yung John Wick, patayin muna yung aso. Yan! May battle na naman sa Manila. At sa line-up na siksik, kaya piling hitman na ng liga. Ibang klase raw, lintik. Kasi tinawagan ni Enigma na may kailangang iligpit. Tanga may battle lang si Tueng at marami raw bitbit. O ang pricing nga. Ilangan iligpit. Tapos sinasabi si Tueng, si Tueng mahilig magkalat, di ba? Gago dito si Mot, tayo. Tayo natin. Pala to.
Mula sa kabilang ibayo ay dumami ang inggit. Kasi may mga reklamong para makadayo ikaw ang pinakasipsip. Oh, nakipagbaliktaran ka na naman sa amo na kapwa mo singkit. Para makasakay sa eroplano, chine-check-in ang in-check. Pero yung grupo niyong uprising, mga kabilang natatangi. Kaso kung usapan ay galing, mukhang hindi ka kabahagi. Pero alam mo ba kung bakit naisipan kang isali? Trip na trip lang talaga ni Arik, mga pormahan pang bagani. Kaya nga ang nangyari sa flip-top headquarters sa Hinatak. Si Plasma wala ng trabaho, siya na yung bagong tagabili ng alak. Tila naging ampon sa kampo para uprising ng matawag. Kaso parang pokpok lang ng sundalo, ginawa kambit sa barracks. At ako'y nagsaliksik pa tungkol sa'yo. Bad trip? Kasi pinakinggan ko mga kanta mo. Awit. Yung mga paksa mo, ang deep. Kaso ang sagwa mo mag-spit. Sobrang offbeat, malabong mag-hit. Yan yung tipong di nahahabulin kahit nakaw yung beat. Gago. At ano kung malalim ka sa... Guys, subukan yung guys, bumili kayo ng mga beat. Huwag niyong nanakawin. Bumili kayo, guys, kayo naman. Dami-dami mga producer sa Pilipinas, guys. Kailangan nila yan para ganahan sila. Dati namimigay ako ng beat naglalabas pa ako ng instrumental tapos may hooks pa yun. Ngayon di na, parang nawalan na rin ako ng gana. Tuloy na. Uwi ka pare, di ka pa kompleto. Walang saysay ang mga linya kung di ka sumasabay sa tiyempo. Kaya pag nag-rap, mas nakikita yung pagka-prom dineto. Na tila ligaw nga sa Maynila kasi pawala-wala sa metro. At ako'y magsisingit lang na kwento. Puta, napansin ko lang. Sabi niya kay Invictus, kakaisip kay Barito, baka bumangon si Rico yan. Tanginang estilo yan. Pinilit mo yung Barito sa Bareto, kahit di na magkahango. Yung punto mo ang labo, nag-aaway-away na nga yung pamilya, ba't ginugulo mo pa lalo? Makapag-wordplay lang, punyeta. Talagang Natatawa si Craig. Natatawa si Craig kay buti-butain. pilit yung letra. Tipong tropa niya si Juan Tamad at Harlem, yung schizo, friend niya. Schizophrenia, Kahit sa bara, walang lohika. Kaya iniiba yung porte niya. Sinusubukan magkomedya, kaso lang mas kumukorni na. Dating sa vice, naglalagi. Ngayon sa jokes, biglang liko. Kaso naging iskastakli, puta sablay nung nagbiro. At alam niyo, food trip lang to Nung sa nagbiro si Skastakli, sumablay talaga siya. Big yun, malaking bagay yun. akin kahit di na ako tumudo. Madali lang din tunawin, dadaanin sa Malboro. Saktong mababalik na sa ilalim tong sinasabing isdang oro. Kasi pagtapos kong makain ay diretso inidoro. Ang ganda ng pagkakagawa nun. Maganda yung ending ni Krega, maganda rin yung ending ni Mot. Pero sa tingin ko, tumatak masyado yung sinabi ni Krega dun sa Motolite. Putang ano yun. Yun yung nag-define ng first round talaga. Kasi kahit anong sabihin ni Mot, ang lakas ng pagkakagawa ng Motolite, yung introduction ng Motolite. Tapos pag-expose niya, ang ganda kasi ng ano ni Krega dun eh. Sunod-sunod yung punchline niya, even though hindi ganun kalakasan at dire-diretso siya. Ang ganda kasi ng pagkaka-umpisa niya at pagka-deliver niya. Pati yung ending niya, ang ganda rin ng pagkakagawa. Tapos yung kay Mot, maganda rin, kaya lang sa tingin ko, di niya lang malampasan. Meron kasing punchline na sobrang lakas, na kahit marami kang punchline, parang hindi siya sumasapat sa energy na yun eh. Parang kailangan talagang tapatan mo yung punchline na magdi-define ng first round. Kumbaga sinasabi ko, bawat round magtatapat talaga yan eh. Pero na-edge palagi ng bagay na napakalakas sa yung magde-define ng first round na yun, yung kung sino yung makapagsabi ng ganong klaseng kabigat na linya din. Hindi lang, minsan, di ba marami mga tao magja-judge na o paramihan ng bara, paramihan ng punchline, paramihan ng multis, pagandahan ng creativity. Marami. Pero minsan, magugulat ka na lang na merong definition talaga yung bawat rounds. Sino ba kaya mag-define nun? At tingin ko, nakuha ni Krega yung first round para sa akin. Tuloy natin. Isang taong para mo kay Onyx. Kaya kong paikliin ng pampaolats.
Di na ako magbabanggit ng buwan ngayong araw, sapat na yung segundo at minutong to sa oras kasi bakit ko pa ipapaalala ko yung mga buwan na lumipas. Kung ngayong gabi pa lang, di ka naman sisilayan pa ng bukas. Keso, siya daw yung pinakamahusay na magtrabaho na nakaraang taon. Kaya nararapat na daw siya tumanggap ng bonus. Aba talagang palkops na modus. Eto USB, unlimited shit na boduts. Kasi sino ka ba sa tingin mo? Santo? Kasi maraming deboto. Tama, sa painosente mo mukha kang ang santo. Kasi maraming deboto. Bastos ka kasing bata ka. Porket may pangalan na. Puro kwarta, kesyo pera, schizophrenia, galawan niya. Alam mo bang nababad trip si Enigma? Sa mga MC katulad mo? Simula kasi nung nagkapangalan to, naghari-harian para magkaroon ng titulo. Kesyo siya daw yung Benji Paras ng Liga. Rookie of the Year plus MVP. Ganun ba? Kasi ito'y 1992 laban sa Hinebra. Tony Harris to ng Liga. Subukan mo makipagsabayan, tatawanan lang kita kasi kaya kong umiscore na mahigit 100 puntos mag-isa. Ano? Ano masasabi nyo? Inaakala nyo bang hindi ko siya kayang babaan? Tanginang to, durog. Palipad hangin ka na lang ngayong taon. Hugas kamay ba yung kampyon? Nag-ano si Krega na mental block siya doon kasi hindi siya nakakuha ng ng nahati yung isip niya, yung focus niya biglang nawala kasi nag-reference siya doon ng Barangay Hinebra na sa tingin niya at iniisip niya ma-appreciate ng tao pero dahil hindi yun na-appreciate at hindi yun na masyadong nagets ng mga tao, nagdalawang isip siya sa sinabi niya. Nakita ko nag-blink siya ng marami kasi nag-doubt siya dun sa sinabi niya na mental block siya. So nahati yung focus niya at pinilit niyang makuha yun at sa tingin ko magandang recovery yung ginawa ni Krega. Mapapansin niyo dito Kaya kong umiscore na mahigit 100 puntos mag-isa. Walang punchline. May punchline siya rito pero hindi na-appreciate ng crowd. So nawala siya, nahati yung focus. Nawala yung focus niya sa pag-atake doon at pag-concentrate dun sa bara niya. So pero bumawi siya, ang bilis niya makabawi, napakahusay ni Krega dito. Ano masasabi nyo? Inaakala nyo bang hindi ko siya kayang babaan? Pikit siya ng pikit kasi pinipilit niyang i-restart yung utak niya para makapag-focus dun sa linya niya again. Napakahusay ni Krega, ang galing mag-perform, putang ina. Tanginang to, durog, diba? Palipad hangin. Nag-post siya, durog, tanginang to, durog, tapos palipad hangin. Napakahusay ni Krega. Yun yung performance na talagang nakakapit siya dun sa linya niya. Yung mga tipo ng tao na bihira mag-choke kasi may passion siya sa letra niya. Confident siya sa letra niya. Na lang ngayong taon, hugas kamay ba yung kampyon? Hindi. Kasi ikaw mismo yung abo na winasiwas sa palad ni Lebron. Pero hindi ako si Lebron, mga bay. Ako yung kamao sa pagkaway. Tong Andy nyo, sobrang pusi. Andy ay, genmandi ay. Hindi ako magmamalalan ngayong gabi. Pangalan mo, sinulat ko na sa death note. Upang magkatotoo, pinatakan ko ng dugo yung kwaderno, yung sobra, sinalin ko sa test tube. Ini-incubate ko ng 30 araw kasama Fahrenheit at Celsius. Yung kaperaso ng dating ako naglalakad na. At pinangalanan ko siyang Zendlook. Ikaw, sinong Wow, ang kaperaso ko naglalakad na, pinangalanan ko siyang Zendlook. May Zendlook siya, meron siyang pinalabas. Ang galing, tangay na. Sa tingin ko, magkaparehas nga, ngayon na-realize ko, magkaparehas nga sila halos ng style. Si Krega at si Zendlook. Pero sa tingin ko, mas may gigil si Krega. Kasi napakinggan ko na si Zendlook mag-perform. Influensyahan mo sa inangkin mong stilong baliktaran. Di ba wala? Kasi sa dami ng gumamit niyan, parang pek-pek na payuwagan. Pero ikaw daw, yung pinaka-epektibong gumamit niya na ba, masubukan nga. Para akong testigo sa korteng pumanig sa kabila. Kasi babayaran ako upang magbaliktad ng salita. Ahon game? Ako yung nanalo sa ulanan. Nanulat, natalunan. Nayabangan na nga ba yan kasi nasugatan to't natagusan. Di ko napapahabain pa na itahak kasi ayaw niya ng kahatian. Ang importante, nagtagumpay ako na iwasak at humantong to sa kasawian. Yan yung mga sinasabi kong salitang. Ganda lang sinabi niya rito pero hindi na-appreciate ng crowd. Hindi ko alam Kasi nade-define ng crowd. Matalino kasi yung crowd din minsan. Nade-define ng crowd na ang original si Mot. Kasi pinakita kasi ni Krega na kaya niyang gawin yun Pero dahil binigyan niya ng hustisya yung bagay na yun. Alam ng mga tao na
gusto na makarinig ng, even though si Krega nakagawa ng gawin si Krega, gusto na mas marinig yun kay Mot. Ang ganda. Kasi may loyalty na nangyayari. Tuloy natin. Hindi mo pa nagamit. Ang galing ng putang ina. Ang hirap maglaro sa ganyan pag na-condition na yung pag-iisip ng mga tao na aabangan mo talaga si Mot. Diba? Ang laki siguro ng pero ang ganda ng ginagawa dito ni Krega. Yan yung mga sinasabi kong salitang hindi mo pa nagamit. Kumuha ako ng pise sa iyong isip at sa leeg mo to sinabit. Kung hindi ka na X ni Apex, ngayong ahon ako magpapatuloy sa mala Kenshin niyang dating. Yung kathanyang kathana, ididiin ko ng palihim. Di natila salat, talasalitaan ko. Di mo ba napansin, Brad? Ito'y paghaharakiri gamit sa kabato. Pagpapakamatay gamit ang talent na pabaliktad. Sa akin, dapat ginamit niya yun sa umpisa. Para kahit pa paano, na-define niya yung pag-expose kay Mot. Tapos binanatan niya yung original niya. Para maganda yung ending niya. Nag-end sa kanyang original na estilo. Hindi yung nag-end siya sa original ni Mot. Dahil yun yung style ni Mot eh. Ang nangyari tuloy, para naging introduction siya ni Mot. Pero naintindihan ko pa rin. Iba-iba ng perception ng tao at perspective. Tuloy natin. Ngayon, nabigyan ng chance si Mot para patunayan na mas magaling siya. Kasi inend ni Krega sa baliktaran, di ba? Ngayon, parang sa isip ng mga tao, nagkaroon ng, ng tinatawag na tawag dito na anticipation. Di lang basta anticipation, pero meron silang expectation na kailangan patunayan ni Mot na mas magaling siya magawa ng baliktaran. Kasi dahil sa pinakita ni Krega, nagkaroon ng anticipation. Tuloy natin. Tanginan to, pangit mo mag-setup para kang tanga. Sino daw na-impluensyahan ko pero ba't nagbaliktaran ka? Talaga palang ang haba mo mag-setup, leche ka. Basta mapahaba lang yung skema, pwede na. Porque kompleto sa detalye, intelihente na. Tanga, ang dami mong sinabing katumbas lang ng etcetera. Bye. Okay. Kala mo talaga kaabang-abang, sabay suntok na magaang, paasa lang na para bang inaasahan mo yung job tas tatawagan ka na lang. Inaasahan mo yung job pero tatawagan ka na lang. Inaasahan mo yung suntok pero tatawagan ka na lang. Pinagkumpara niya yung job na suntok at saka yung trabaho. Di ba pag nag-apply ka tapos tatawagan ka na lang. Kasi Guys, paalala ko lang baka may magagalit na naman dyan, may mga babae na naman dyan, talak ng talak sa comment section, hindi ko doon nakuha na, hindi ko na kailangan explain natin guys, mahaba ako mag-react, hindi nyo alam. Kung bago lang kayo rito guys, umaabot ako ng 2 oras pag nagre-react ako. Kaya ngayon, kino-contain ko yung sarili ko na iklian lang. Kasi pag nag-react ako guys, bars per bars, kasi nasa video to guys eh, pwede kong i-stop anytime. Yun yung pagkakamali ko dati. Kaya ngayon, mas better na nililiitan ko siya. Kaya, stay put lang kayo dyan. Kumalma lang kayo. Kalaman yung pepe ninyo. Manood lang kayo. Diba? Kasi nakakaumay ka tanga. Enjoy lang natin. Wala namang kagulat-gulat dyan sa sulat mong dala. Siya yung parang sa suntukan, mang-uupak talaga. Paunat-unat pa ang puta, manunulak lang pala. Pero ako lang ba nakapansin? Kamukha nito si Jet Li. Pangbakbakan nga siguro. Pwes yung sipa ko mas deadly, legendary mga moves ko. Di ako macho at basag ulo, pero makikita nyo yung punto na panis tong Jet Li pag nilabas ko pagka-bruce ko. O mala Bruce Lee pag kumombot. Jet Li tapos Bruce Lee. Bruce ko. Sa talsik, liliyag. Ako'y magmumukhang piloto kasi tong Jet lilipad. Jet lilipad, yung Jet Li. Mahilig ka sa mga terminong matalinhaga at poetiko. Mga dimensyon at elemento, babasagin ko yung teknik mo. Gamit mga banat na diretsyo, kada sapat dama yung vertigo. Talagang talsik mula sa pwesto, baliwala na tinetermino. Talagang gulpe na matindi, yung magkabilang pisnye. Hindi ko titigilan hanggat di nabibingi. Ano na, Mr. Reference, magpaawat ka na lang sa ripire. Tulad yung pattern mo nung zoning, do you remember? Madaling sumuko. Natatawa si Krega, sorry Krega. Gago si Mot. Krega, inaasar ka ni Mot. Gago talaga to si Patiya mo. Bati tayo, Krega. Gago, nangaasar si Mot ang puta, gago. Tawanan mo na natin dyan. Check ka talaga, Mot.
Last mo na yan, Mata. Last mo na yan. Utong contender, natatapusin daw yung sur, pero siya yung napasurrender. Surrender. Oo, nag-shock tong ulikba. Nabulunan sa kanyang sariling salita. Mukhang nagka-amnesia, walang ya, na tila nagulat kung ba't napadpad siya sa gitna kasi nasa mid na lang bigla. Nasa mid. Nasa mid. Para siyang nasa mid siya ng tinik or something lang niya. Pero yung nasa mid, nasa middle din siya. Kasi yun yung isa sa mga term doon. Yeah. Hanggang wala nang napiga at sa hiya napapikit. Multilingual pero naubusan ng salita at nagipit. Kaya wag ka nga dyan magpilit. Anong malalim mag-isip? Baka nag-iisip lang ng malalim. Kasi nga walang imik. Palibasa na babad daw sa pagpapakasayad. Malaral plisano, halata nga sa mga salita mong naantala at mukhang pati sakit sa ulo na isalin mo na yata. Pues madali lang mapisato at ang saktong halimbawa ay kuto ka lang na nanggaling sa lisanong nakahawak. Sa tingin ko, bibigay ko yung second round para kay Mot kasi mas malinis siya. Yung body language niya very convincing even though na-stutter siya nung bandang huli na. Pero okay pa rin. Walang problema yun kasi sa tingin ko mas marami siyang punto o anggulo na binigay, tapos hindi lang siya basta convincing pero kumbaga tawag dito maganda yung delivery niya. Not delivery na kung paano sinasabi, but yung pag-deliver ng mga maayos na salita para maihatid yung matalinong paliwanag. Kasi hindi lang naman basta paghandahan ng delivery kung paano sinasabi, 'di ba? Maganda nga delivery mo, ang hirap naman intindihin, 'di ba? 'Di ba? Eh kung maganda yung delivery mo tapos madaling maintindihan, 'yun yung magandang doon. Tuloy natin, guys. So sa tingin ko, second round bigay ko kay Mot. Maganda. Yeah! Pangatlong ikot na. Teknikalan na ba to? Tutuluyan ko na ba tong kawatan tila? Sa pulsa kamao, ako ay ex-komunikado. Hindi lang letra nilalaro ko, pati numero nakapatong sa aking ulo na parang sudoku. Gamit ko mas mahaba na 38, 3.57 segundo kablang ng probinsyano. Sabi ko, mas mahaba sa 38. 3.57 kablang probinsyano. Yun ang 357 ni Fernando. Oo, dahil ako'y magiging assassinator of the year. Malagal man Rolando, pero naka-silencer. Parang Sogo ang logo, Kalawang Cypress Hill, Eric Bobo ang tono, parang April Sing, bagong hasa na bolo, oo bolo, kasi tumatagtad to ng pabalik, parang Boy Logrot ang siyadong tumadtad pabalik, pwede rin Emzite to, sabik, tumadtad pabalik, pira-pirasukang uuwi, yun ang tadtad pabalik, tas-tas ang liid, gobas ang bibig, walang takas sa pagtabas, yung dugo, todo tagas sa sahig, salamat sa pamalas, pero malas ka pa din, imbis mansanas alok nung ahas, ay sa bayabas ka tumikin. Kasi nga, matigas, magaspang, di mo kayang lamunin ng buo. Binanatan siya ng skills ni Krega dito, at saka yung paggamit niya ng mga metaphor at mga multis. Mangunguya mo man pero di mo madudurog yung buto. Ako yung punong may nakatago sa ugat, kaya may baliktarang naganap. Pinatikim ko lang sa'yo ang bunga kasi ginusto mo na umakyat, natakam, na makata. Sa taas pinili ng landas, pes mag-ingat-ingat ka bata. Baka mabaliktad mo yung sanga at mauwi sa pagkagnas. Ikaw yung kabiting yung kumatok sa pintuang di mo nais makita. Parang putok-batok sa lamang. Nakakapang-init ng aking tenga, pes magmano. Bueno. Hindi! Ako ang buena manong, kabaliktaran ng iyong pagpupunyagi, pagkat ang insektong to'y nagpapakita lang ng refleksyon sa kanyang pagkasawi. At kahit magpakita kang muli na ganap ng paru-paro, ako yung tipo na halaman na kapag dinapuan, nakakaubo. Kaya nga sige, lasapin mo ang hangin walang pait. Kahit sanay ka sa baliktaran, mawawala ka. Baliktarin mo man ang iyong damit, parang tumungaw ka sa balon. Pagka panalo mo'y malabo. Kumbaga ako yung lumang poso, ikaw yung bago. Pero butas na tabo, hindi napupuno kahit gamitan na matinding puwersa tong pansalok. Mga insektong katulad mo ang tinutukoy ko sa kanta kong Unyango. Unyango, laban sa insekto. Ang ganda, ginamitan niya ng skill and at the same time, na-promote niya pa yung kanta niya.
Walang magkasing halos. Kadalasan pag insekto kumapit sa pader, hinahambalos. Pag unyamo kumapit sa pader, kaya kong maging pader. Balik tayo sa realidad. Ahon game? May dapat na ba akong sabihin para sa linyang panapos? Kasi ngayong ahon, X. X ka ngayong ahon. Mag-iisang dekada na ang liga. Salamat, Enigma. At welcome sa mga bagong dating. At ikaw, Mot, X ka pa din kahit na anong gawin. Kasi tandaan nyo na ang letrang X ay X kahit pa balik na rin. Didikdikin ko pa doon ng pino hanggang sa madurog na sagad. Tumiweather ang baliktaran, umakyat sa leeg kanyang bayag. Nakiki-head and shoulder din yung galawan, panay ilag at salag. Pagtapos ko dito sa pabida, sa kontrabida na agad. Ganda na pagkakasabi kasi 10 years na yung flip top, you know, anniversary nila, tapos X na si Mo, tapos X kahit anong baliktad X. Makes sense. Tignan natin yung sabihin ni Mo. Yeah! Nagbalat pa ka natin! Last. May substance doon, pero bihira lang yung punchline sa ginawa ni Krega. Ang nangyari, nagkaroon siya ng skills doon. Pinakita niya yung skills niya, yung kakayanan niya bilang isang battle MC. Yung pinakita, kasi pwede mo rin namang husgahan yun eh. Sino ba mas maganda yung skill set eh. Pwede pa rin yun. Tuloy natin. Tawag niya sa surrogates, surugates. Para tunog lirikal yung sinasabi. Nililiteral mo yung lingwahe. Anong tawag mo sa gate nyo, gate? Eh di pumapatol pala to sa kapatid niya na babae. Kasi Krega 8, his own ate. Kaya niya rin mag-time travel, grabe. Pag tinanong to ngayon, anong date, ang isasagot yung dati. Pero sabi, nangihigop ng lakas, espiritual. Nako, wala ngang duda. Total dun sa Jomari Espiritu, may hype kang nakukuha. Okay, price tag panay tira. At ang nakikita niya na sahod, ingay at intriga kasi yung linya daw pasabog. Galawang cashier ang kinarir. Shit, kapal ng apog. Para matunog yung punch, tinitira yung may barcode. Tinitira yung may barcode punchline. Tinitira yung may barcode. Oh, kasi gumagaan bars din pala to. Kay Balakid nakipaglamano para ipakita daw sa tao ang tamang paghawak ng gatilyo. Nakahawak sa gatilyo, siya na mismo nagbanggit. Buong palad ang gamit na sa pagkalabit. Kaya pwede niyo siyang batukan para palingunin lang saglit. Gusto mo ng gun bars sa baliktaran? Ganun ba? Anong kala mo, di yun uubra? Kasi yung tama sa akin din mapupunta. Pues gamit ko ganja, baliktad yung shotgun, pero sigurado sa bugga. Okay. Sayang. Pero seryoso, siya'y nakatsamba sa enkwentro. Yung maestro na pabagsak. Pasalamat ka at napatsyempo ka sa inaantok mag-rap. Na halos wala ring tinamo sa mga tira mong pangwak. O sobrang hina ng bato kaya walang tama nun sisak. At doon na nga daw naging class S. Tumaas ang pagkapresko. Porque binoto siya ng judges. Umaasta ng henyo. Eh wala namang nakuhang knowledge kung susundan yung kwento. Oo, walang silbiyang classes. Tinulugan lang ng maestro. Class S, tapos class S. Pero piling pumalit sa pwesto. Siya na daw nasa unahan. Bagong mukha ng dibisyon. Sige ngayon, sa'yo na yan. Iluluklok sa posisyon. Kaso madugo yung paraan. Pupugutan ko ng ulo tong gustong kumatawan sa Mindanao na di ikaw ang tumatak sa kasaysayan. Niwala kang kasagsagan, nakilala lamang sa bakbakan bilang peke na maestro, nakadikit na sa pangalan. Kaya kahit anong gun bars gawin mo, mananatili kang saksakan. Wow! May mga punchline si Mot, pero sa tingin ko, panalo si Krega sa third round kasi may skill siya, mas malinis yun eh. Nag-choke siya rito eh. Pero although sa tingin ko, may laban pa rin yung punchline ni Mot, pwede siyang manalo sa third round kasi skills lang yung pinakita ni Krega doon, hindi masyadong vague yung mga
punchline niya, pero malinis yung pagkakagawa. So, para sa akin, ang panalo si Krega. Pero kung manalo man si Mot sa second round and third round, parang pareho na rin sila. Kasi, parehas naman sila nagbigay ng skills. Para sa akin, mas malinis lang yung ginawa ni Krega. So, yung first round at third round, sa tingin ko, panalo dun si Krega. At Mot, nakuha ni Mot yung second round. Pero, pwede rin ma-flip kasi nga, walang masyadong punchline si Krega sa third round, tapos may punchline naman si Mot. Ang problema lang, kaya lang naman pinanalo ko si Krega kasi nga nag-choke si Mot. Yun lang sa tingin ko na nakasira ng ano niya. Pero kung manalo man si Mot, parang parehas na lang din kasi may punchline siya sa ano niya, 'di ba? Mas malinaw yung punchline niya sa third round. Pero sa akin, I'm not going to be biased. You know, I like Moth, you know. Pero sa tingin ko, panalo si Krega sa laban na to. Pero tingnan natin yung judges. Flip top, ahon 10. Krega versus Mot. Digdigan yung laban na yun. Flip top, magingay para sa kanilang pareho. Sobrang solid. Tingin ko nabully si Mot sa third round ni Krega. Ang lakas naman kasi talaga ni Krega eh. Kasi hindi niya na parang nag-doubt siya sa sarili niyang skills dahil second and third round si Krega na mismo yung gumamit ng estilo niya. Nagginawa niya yung baliktaran. So parang nawalan ng papel si Mot. Naramdaman niya na wala na siyang papel sa stage. Bakit? Kasi ninakaw na ni Krega yung papel na yun eh. Siya nagbaliktad eh. Na-expose masyado si Mot, so nag-choke siya sa third round. Which is makes sense. Kasi normal na nangyayari talaga yun eh. Yung pagharap-harap kasi may psychological effect yun sa isang tao eh. Yung mga nangyayari, mga sitwasyon, mas maganda na nakikita natin. Tingnan natin. Ang boto ng Rado, 5-0, magingay para kay Mot. Pero alam niya naman, talo siya dun dapat. Pero nagets ko pa rin kung bibigay ng judges yung 1 and 2 kay Mot, tapos talo si Mot sa third round. Okay lang din. Pero sa akin, malinaw kung nakita sa video. No? Sa tingin ko, nakuha ni Krega yung first round, nakuha ni Mot yung second round, third round para kay Krega. Ganun pa man, kung manalo man si Mot, okay lang din, walang problema. Parang napaka-close lang naman din kasi yung third round kasi na-edge ni Mot through punchline. Pero mas malinis lang yung performance ni Krega. Ganun pa man guys, maraming salamat sa inyo. Bibigyan ko siguro to ng 9, yung performance na to. Kasi nag-choke si Mot eh, diba? Mas maganda sana kung talagang wala tayong masisilip na yung may hirapan talaga tayo. Talaga na Kasi bawat individual may kanya-kanyang pagsilip kung paano nila pinupuntusan yung nila, diba? Yung marahil sa'yo, mas mabigat yung ganitong ginawa ni Mot. Sa akin, hindi naman, diba? Kaya, depende yun sa opinion, pero depende talaga yun sa judges. Kasi bawat judges may kanya-kanya silang specialty. At yung specialty nila yung magde-define para sa pagkapanalo ng isang tao. At nakita naman ni Alec na dapat panalo talaga si Krega doon. Pero congratulations pa rin kay Mot kasi deserve niya pa rin kung sakali. Ganun pa man guys, galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na kapaligid sa inyo, at higit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vlog Pro. Ingat kayong lahat dyan. Peace out.